Perfect na sana ang lahat ng isang-isang araw, biglang nagpaalam sa akin si Elias. Kailangan niyang mag-out of town dahil may dadaluhan daw siyang conference na gaganapin sa Singapore. Since isang doktor si Elias at kailangan niya din talagang umattend dahil may-ari din siya ng isang hospital, walang pag-aalinlangan na pinayagan ko siya. Isang linggo siya sa Singapore at sobrang na-miss ko ang presensya niya. Kung pwede nga lang hilahin ang mga araw para matapos na kaagad ang isang linggo na iyon, ginawa ko na sana. Para muli na kaming magkasama. Balita ko nasa Singapore si Elias . Kasalukuyang kausap ko si Jennifer dito sa isa sa mga restaurant ng mall. Check up ko kanina at nagpresenta siyang samahan ako at pagkagaling namin ng hospital, diretso kami dito sa mall para makapag-shopping. Naabangit ko kasi sa kanya na hindi ako masasamahan ni Elias dahil nasa Singapore pa ito at bukas pa ang balik. Sobrang na-miss ko na nga siya. Seryosong sagot ko. Napansin ko ang ngiti na gumuhit sa labi nito bago ako seryosong tinitigan. So, kailan ba kayo magpapakasal? Sana soon. Excited na akong makita ka na nakasuot ng puting wedding gown at naglalakad sa gitna ng aisle, nakangiti niyang sagot sa akin. Hindi ko naman maiwasan na makaramdam ng matinding anticipation. Nga pala. Kasal. Iyon na lang ang kulang sa aming dalawa di Elias para masasabing legal na ang pagsasama naming dalawa. Iyon nga lang, sa halos 4 na buwan naming magkasama ni Elias sa iisang bubong, never niyang nabangit sa akin ang tungkol sa kasal. Mahigit 5 buwan na ang tiyan ko ngayon pero wala . Hindi namin nahahalungkat ang paksa tungkol sa pagpapakasal. Although masaya naman kaming dalawa ni Elias na nagsasama, pero iba pa rin siguro na may basbas ng kasal ang pagsasama namin. Palagay mo ba, okay lang na i-open up ko ito kay Elias? I mean, hindi niya kasi nababangit ang tungkol dyan . Kahit nahihiya ako kay Jennifer, pinili ko na lang na sabihin sa kanya ang laman ng isipan ko. Para naman alam niya din, di ba? As I said, I don't know. Ikaw ang mas nakakilala kay Elias at kung ano sa tingin mo ang tama, iyon ang gagawin mo, nakangiti nitong sagot sa akin. Hindi ko tuloy mapigilan ang mapaisip. Bakit nga ba hindi? Well, siguro, mag-ipon muna ako ng katakot-takot na lakas ng loob at kapag hindi pa rin ako maalok-alok ni Elias ng kasal, ako na mismo ang mag-aalok noon sa kanya. Tama, iyon ang pinakamabisang gawin. Marami pa kaming napag-usapan ni Jennifer bago kami nagpaalam sa isa't isa. Marunong na din mag-drive si Jennifer, kaya naman sa mismong parking ng mall, naghiwalay na kami. Sakay ng aking kotse, nag-drive ako pa uwi ng bahay. Iyon nga lang habang nakahinto ako sa may stoplight, hindi ko mapigilan ang magtaka nang may mapansin ako na isang familiar na sasakyan sa kabilang lane. Hindi ako maaring magkamali. Sasakyan talaga ni Elias iyon lalo na at magkapareho ito ng plate number niya. Bigla akong kinabahan. Paanong nasa kalsada ang kotse ni Elias, gayong bukas pa ang balik niya sa mula sa Singapore. Nasa ganoon akong pag-iisip ng sunod na busina ang narinig ko mula sa likuran ko. Nang muli akong napatingin sa LAN kung saan nakahito kanina ang kotse ni Elias, wala na ito. Naka-go signal na kasi at kahit na naguguluhan sa aking nakita ngayon lang, muli akong nag-drive. Lalo na at binubusinahan na ako ng sasakayan na nasa likuran ko. Tulero ako pagdating ng bahay. Hindi ko tuloy malaman kung ano ang iisipin ko. Ano ang ginagawa ng sasakyan ni Elias sa kalsada? Or baka naman namamalikmata lang ako. Tama, imposible talaga dahil nasa Singapore pa si Elias. Baka naman namali lang ako ng tingin dahil sobra ko siyang na-miss. Pinilit kong iwaksi sa isipan ko ang lahat. Lalo na at kinagabihan tumawag sa akin si Elias. Sinabi nito na sa hapon daw ang flight niya pabalik ng Pinas, kaya gabi na siya makakating dito sa bahay. Siyempre, halos hindi ako makatulog sa sobrang excitement. Kaagad akong nag-isip ng iluluto ko bukas pagdating niya dahil alam kong nakakagutom ang biyahe. Halos late na akong nakatulog sa kakaisip kung ano ang lulutuin ko para kay Elias tapos kinaumagahan, maaga palang gumising na ako. Maaga akong bibili ng sangkap na lulutuin ko mamayang hapon. Gusto ko kasi talagang panindigan ang isang mabuting may bahay para kay Elias. Gusto kong ipakita sa kanya na wala na siyang mahananap na babae na kagaya ko. Busog na ang tiyan niya sa pagkain, binbusog ko pa siya sa pagmamahal ko. Eksakto 7:00 ng gabi, naihanda na lahat sa mahabang dining table ang lahat ng mga putahe na niluto ko para kay Elias.
Ini-expect ko na anumang sandali, darating na siya. Ang mga kasambahay na sila Arya at Belen ay kanina pa kinikilig. Nakita din kasi talaga nila ang effort na ginawa ko para makapaghanda ng maraming putahe sa pag-uwi ni Elias. Naku ma'am, tiyak kaming matutuwa nito si Sir. Grabe ang effort na ibinuhos nyo sa mga pagkain na iyan ma'am, nakangiting wika ni Arya. Naku, sana nga. Sana magustuhan niya, nakangiti kong sagot. Ready na ako. Nakabihis na din ako ng pangmalakasan kong outfit at kahit na malaki na ang tiyan ko, pinili ko pa rin na magsuot ng damit na medyo sexy. Isa itong dress na hanggang hita ang haba at labas ang cleavage. Gusto ko kasi na hindi lang sa mga pagkain matakam si Elias, kundi pati na din sa akin. Ako na ang bahala dito, Arya, Belen. Kapag dumating ang 9 ng gabi at wala pa ang senyo, magpahinga na kayo. Baka kasi nadelay lang ang flight eh. Wika ko sa dalawa nang mapansin ko na patuloy ang paglipas ng oras, pero wala pa ring Elias ang dumating. Ilang beses ko na din itong tinawagan gamit ang aking cellphone, pero hindi ko siya makontak. Naka-off yata ang kanyang cellphone or baka naman walang signal. Gayunpaman, hindi pa rin ako nawawala ng pag-asa. Alam kong uwi siya at baka na-delay lang talaga siguro ang flight. Iyon nga lang, hindi ko alam kung kaya ko pa bang maghintay dahil dumating na lang ang 9:00, 10:00 at 11:00 ng gabi walang Elias ang dumating. Ramdam ko na din ang matinding pag-aalala sa puso ko. Imposible naman na wala pa siya. Ang nabangit kasi nito kahapon sa akin ay sa hapon ang flight nito paalis ng Singapore. Halos 11:00 na ng gabi wala pa rin siya at unti-unti na akong hinihila ng matinding pagkaantok. Hindi ako dapat magpuyat lalo na sa sitwasyon kong nagdadalang tao. Hanggang sa hindi ko na kaya. Napayukyok ako sa dining table at hindi ko na namalayan pa na nakaidlip na pala ako. Nagising na lang ako sa paghipo ng kung sino sa buhok ko. Nang imulat ko ang aking mga mata at iniangat ko ang aking tingin, hindi ko maiwasan na makaramdam ng matinding tuwa nang sumalubong sa akin ang nakangiting mukha ni Elias. Yes, siya nga at mukhang kakarating niya lang. Elias, naku. Sorry. Nakatulog ako sa paghihintay sa iyo, mahinang wika ako. Pasimple akong napatingin sa orasan ng dining room at doon ko nakita na halos 2:00 na pala ng madaling araw. Bakit hindi ka pa umakyat ng kwarto para matulog? Alam mo naman siguro na masama sa iyo ang magpuyat, di ba? Seryosong tanong niya sa akin. Hinintay kita. Saka, maliit na bagay. Bihira lang naman mangyari ito kaya ayos lang. Teka, saglit lang, iinit ko muna itong mga pagkain. Para makakain ka na din, nakangiti kong wika sa kanya at akmang tatayo na sana ako para masimulan ng initin ang mga pagkain ng pigilan niya ako. Mary, busog pa ako. Kumain na ako kanina. Mas gusto ko na lang ngayon ang magpahinga na muna, seryoso niyang wika sa akin. Natigilan naman ako at the same time hindi ko mapigilan ang makaramdam ng lungkot. Nag-effort pa naman ako na ipagluto siya pero hindi din pala niya titikman lahat ng iniluto ko. Haste, sayang naman. Sorry to disappoint you pero hindi na talaga kaya eh. Gusto ko na talagang mahiga ng kama at matulog, muli niyang bigkas. Wala na akong nagawa pa kundi ang tumango na lang. Isang magaan na halik sa noo ang iginawad niya sa akin bago siya naglakad palabas ng dining area. Malungkot ko naman siyang nasundan ng tingin bago ko ibinaling ang paningin ko sa mga pagkain na nakalatag sa mesa. Tulog na sila Arya at Belen at no choice ako kundi ako ang magligpit sa mga ito. Ipapasok ko na lang siguro sa ref itong mga ulam kaysa naman masira lang. Bukas, pwede pa itong initin para mapakinabangan. Maraming hindi kumakain sa mundo at sa lahat ng ayaw ko ay iyong magtapon ng mga pagkain. Pagkatapos kong magligpit, lulugo-ugo na din akong umakyat sa second floor ng bahay. Diretso ako ng kwarto kung saan naabutan ko si Elias na nakahiga na sa kama at natutulog na. Hindi ko naman maiwasan na makaramdam ng awa sa kanya. Mukhang pagod talaga siya kaya kahit na medyo masama ang loob ko, dahil hindi niya man lang natikman ang mga pagkain na inihanda ko para sa kanya, nagpa siya pa rin akong initindihin siya. Baka kasi talagang pagod lang siya. Dahil alam ko sa sarili ko na hindi naman talaga ako makakatulog na, nagpa siya akong i-check ang dala niyang maleta. Aayusin ko ang mga gamit na dala niya para malabhan na din ang mga dapat malabhan bukas ng umaga. Gusto ko kasi organized lahat ng mga gamit niya. Binuksan ko nga ang maleta niya at hinalungkat.
Mukhang maayos naman si Elias sa mga gamit niya. Iyon nga lang sa kakahalungkat ko isang bagay ang umagaw sa atensyon ko na nakuha ko mula sa bulsa ng kanyang trousers. Isa iyong kulay pula na maliit na box at nang buksan ko, kaagad na nanlaki ang mga mata ko sa gulat nang tumampad sa paningin ko ang isang diamond engagement ring. Hindi ko mapigilan ang pagguhit ng masayang ngiti sa labi ko. Mukhang mangyayari na yata ang ini-expect ko Mukhang magpo-propose na yata sa akin si Elias. Sa naisip kong iyon, akmang tatangalin ko na sana ang diamond ring sa loob ng box para isukat nang matigilan ako. Hindi. Hindi maari. Baka may unexpected pasabog pang gagawin si Elias. Baka naman maliban sa pagpo-propose, may mga gusto pa siyang i-finalize. Kagaya na lang ng locations at mga bisita. Tama, baka iyon ang plano niya. Gusto niyang gawing memorable ang proposal niya. Gusto siguro niyang may ibang saksi kaya ganoon. Yes, maano ba naman na maghintay lang ako kahit saglit lang, 'di ba? Baka bukas or makalawa, ibibigay niya din sa akin ang ring na ito. Magpo-propose na siya sa akin at kailangan ko talaga itong paghandaan. Naisip kong iyon, dali-dali kong ibinalik ang box sa loob ng bulsa ng trousers kung saan ko ito nakuha. Pagkatapos, muli kong inayos ang laman ng malita at muling isinara iyon. Nagbago na ang isipan ko. Saka ko na lang pakikialaman ang gamit niya. Gayunpaman, hindi matawaran ang tuwa sa puso ko sa isiping mukhang matutupad na yata ang pangarap ko na maikasal sa kanya. Tutal naman magkakaanak naman na kami, 'di ba? Nagpasya na lang akong maglinis ng katawan at magpalit ng damit pantulog. Nahiga sa tabi ni Elias at kaagad na din namang nakatulog. Kinaumagahan, nagising ako na hindi ko nakatabi si Elias sa ibabaw ng kama. Dali-dali akong bumangon at napatingin ako sa kinalalagyan ng maleta niya at nang mapansin ko na wala na ito sa dati niyang pinaglagyan, hindi ko maiwasan na makaramdam ng kilig. Siguro, itinago niya na ang singsing. Hindi ko tuloy maiwasan na makaramdam ng matinding excitement. Kagabi pa ito. Feeling ko nga hindi na ako makakapaghintay pa. Gusto ko nang makita kung paano ba siya mag-propose sa akin. Gusto ko nang ma-experience kung papaano maging special sa mga mata ng lahat ng mga bisita na dadalo para maging saksi sa proposal na gagawin niya sa akin. Nasa ganoon akong ayos nang biglang bumukas ang pintuan ng banyo. Mula sa loob, lumabas si Elias na bagong ligo at nang mapansin niya nagising na ako, kaagad na gumuhit ang ngiti sa labi nito. Good morning, nakangiti niyang bati sa akin. Yes, good morning Elias. Naku, tinanghali na yata ako ng gising Paano na ang breakfast mo? Sagot ko din naman kaagad sa kanya at akmang bababa na sana ng kama nang bigla niya akong pigilan. Hey! Stay, hindi ako kakain ng breakfast. Magbibihis lang ako tapos aalis din kaagad. Maaga ako ngayon sa hospital, seryoso niyang sagot. Ganoon ba? Okay, pero siguro dadalhan na lang kita mamaya ng food sa hospital, seryosong tanong ko. No. No need to do that, Mary, buntis ka. Huwag mo naman pahirapan ang sarili mo. Nag-aalala ako sa kalusugan mo kung pinapriority mo palagi ang pagluluto. Napupuyat at napapagod ka Pwede bang hayaan mo na ang mga kasambahay na gumawa ng trabaho na iyan? Please, seryoso niyang wika. Hindi ko naman mapigilan ang mapakurap ng makailang ulit. Bakit, ayaw mo na ba sa niluluto ko? Sawa ka na ba? Malungkot kong tanong sa kanya. Gusto ko kasi talagang panindigan ang pagiging isang tunay at maalagang may bahay niya Hindi naman sa ganoon. Gusto ko lang kasi talaga na magpahinga ka ng maayos. Sana huwag mong masamain dahil para din naman sa iyo itong ginagawa ko Seryosong sagot niya. Hindi ko naman maiwasan na makaramdam ng lungkot. Gayunpaman, kung bright side ang pag-uusapan, tama din naman siya. Na nakakapagod din naman ang magluto. Lalo na at malaki na. Naman ang magluto. Lalo na at malaki na ang tiyan ko ngayon. Okay, sige, mahinang sagot ko sa kanya. Thank you. And I have something nga pala sa iyo. Hope you like it, nakangiti niyang wika at naglakad patungo sa may sofa at may dinampot. Pagkatapos noon, muling naglakad siya pabalik sa akin bit-bit ang isang box. Kulay red din iyon at nakangiting iniabot niya sa akin. Nako, nag-abala ka pa talaga. Nahihiya kong sagot sa kanya. Isang medyo may kalakihang box.
Hindi ito ang engagement ring na nakita ko sa luggage niya, kagabi gayunpaman, buong giliw kong tinanggap ang pagsalubong niya. Basta para sa ina ng anak ko, gagawin ko ang lahat, nakangiti niyang sagot sa akin. Hindi ko naman maiwasan na mapahagikik dahil sa kilig. Positive pa rin naman ako na para sa akin ang diamond ring na iyon at kumukuha lang talaga siya ng tiempo na mag-propose sa akin. Nakangiti kong tinanggap ang pasalubong ni Elias sa akin at sa mismong harapan niya, binuksan ko ang naturang box at kaagad na tumampad sa mga mata ko ang isang set ng jewelry. Kulay red ang mga bato nito at halatang mamahalin. Elias, mahal ito seryosong tanong ko. Kung mahal ang engagement ring na nakita ko kagabi, mas mahal pa yata itong isang set ng jewelry na bigay niya sa akin ngayon Isang set at kumikinang ang mga bato nito. Sinabi ko naman sa iyo, 'di ba? Para sa mommy ng magiging anak ko, lahat gagawin ko para mapasaya lang siya. Nakangiti niyang bigkas sabay ilapit sa akin at binigyan ako ng magaan na halik sa labi. Lalo naman akong kinilig. Mabilis na lumipas ang 2 linggo. Dahil sa kagustuhan ni Elias natigilan ko na daw muna ang kaluluto ng mga pagkain para sa kanya, kaagad ko din naman siyang sinunod. Pinilit ko pa ring maging productive ang araw ko. Itinoon ko ang buo kong atensyon sa pagbubuntis ko. Habang lumilipas kasi ang araw, pabigat ng pabigat ang tiyan ko. Naging regular na bisita ko din si Mommy Miracle dito sa bahay. Palagi siyang nagdadala ng mga healthy foods para sa akin na labis kong ikinatuwa. Sinasabi ko na nga ba ang bait niya talagang future mother-in-law. Mas nagiging abala pa si Elias sa hospital sa mga susunod na araw na lumipas. Napapansin ko din na ginagabi ito palagi sa pag-uwi at diretso tulog na lang sa tuwing dumadating siya ng bahay. Kagaya na lang ngayon dumating siya ng bahay na halata ang pagod sa kanyang mukha. Diretso siya ng banyo para maglinis ng katawan at pagkalabas naman ay diretso na siya sa kama para matulog. Ganyan palagi ang senaryo niya na pilit kong iniintindi. Ang engagement ring na nakita ko sa luggage niya ay hindi ko na din mahanap-hanap. Hindi pa rin siya nagpapahiwatig sa akin ng proposal na labis kong ipinagtataka. Mahigit 2 linggo na kasi ang lumipas Ang tagal naman ng kanyang preparation na mag-propose sa akin. Gayunpaman, pinilit ko siyang intindihin. Baka naman kasi sumabay pa ang pagiging abala niya sa hospital sa balak niyang pagpopropose sa akin. Hanggang sa isang araw, bigla na lang tumawag sa akin ang kaibigan kong si Tanya. Kagaya ko, isa itong doktor na naka-assign sa probensya ng Visayas at gusto niyang makipagkita sa akin dahil paalis na daw siya ng bansa. Susunod na siya sa mga magulang niya na nakabase sa Italy. Kahit na malaki na ang aking tiyan, pinili ko pa rin na makipagkita sa kanya. Napansin ko pa nga ang pagkagulat sa mga mata niya nang mapansin niya ang umbok ng aking tiyan. Mary, nag-asawa ka na ba? Ang daya mo Hindi mo man lang nabangit sa akin ito, nakangiti niyang wika sa akin. Hindi ko naman maiwasan ang matawa. Ano ka ba? Biglaan lang ito. Saka, hindi pa kami kasal ng lalaking iniirog ko kaya walang dapat na ikapagtampo, ngiting-iti kong sagot sa kanya. Yedzedi, nakakaingit ka naman. Teka lang, sino nga pala ang swerteng lalaki na iyan? Highest, sayang naman gusto pa naman sana kitang ipakilala sa isa sa mga pinsan ko. Malay mo naman 'di ba? Magkagustuhan kayo pero sa nakikita ko ngayon, mukhang may iba ng lalaking nagpatibok ng puso mo kaya di bale na lang, nakangiti niyang muling bigkas. Hindi ko naman mapigilan ang matawa. Talaga naman. May paganoon-ganoon pa siya Ilang pinsan na ba ang naipakilala niya sa akin simula noong high school pa kami at wala ni isa sa kanila ang type ko. Nagpasya kaming 2 ni Tanya na pumasok sa isang coffee shop para makapag-usap kami ng maayos. Naging maayos naman ang sumunod na pag-uusap namin. Sadyang mabiro talaga itong si Tanya, kaya naman ilang saglit lang, puro tawa na lang ang lumalabas sa bibig ko. Hanggang sa may napansin akong 2 customer na papasok din dito sa loob ng coffee shop. Hindi ko maiwasan na magulat nang makilala ko ang isa sa kanila. Si Elias at may kasama siyang isang maganda at sexy na babae. Pakiramdam ko biglang gumuho ang mundo ko sa nasaksihan. Bigla kong nakalimutan na kasama ko pala si Tanya dahil ang buo kong atensyon ay nakatuon na lang kina Elias at sa babaeng kasama nito kung saan kaagad nilang inukupa ang pandawahang teble. Napansin ko pa kung paano ipinaghila ni Elias ng upuan ang babae at inalalayan na makaupo. Hey, Mary, bakit bigla ka na lang nanahimik?
Kilala mo ba iyang mga bagong dating, narinig kong tanong ni Tanya na sinabayan niya pa ng pagkalabit sa akin. Ngayon ko lang din napanasin na kusa na din palang tumulo ang luha mula sa aking mga mata. Mabilis akong tumayo at pilit ang ngiting tumitig kay Tanya. Medyo sumama kasi ang pakiramdam ko eh. Magbabanyo lang ako, bigkas ko at kaagad na naglakad paalis. Diretso ako ng banyo kung saan hindi ko na napigilan pa ang mapahagulhol ng iyak. Sobrang sakit. Parang may libo-libong karayom akong nararamdaman na dahan na dumudurog sa puso ko. Ni sa hinagap, hindi ko akalain na babalik pala si Elias sa dati niyang gawain. Iyon ay ang mambabae. Hindi pa rin ba siya sawa? Kung babaero na ba talaga habang buhay? Walang lugar ang pagbabago. Hindi ko tuloy mapigilan ang mapahagulhol ng iyak. Ang sakit. Sobrang sakit. Nasa ganoon akong kalagayan nang mapansin ko ang pagbukas ng pintuan ng banyo. Dali-dali kong pinunasan ang luha mula sa aking mga mata at kunwari ay naghugas ako ng aking kamay. Naramdaman ko naman ang pagtabi ng babaeng kakapasok lang dito sa banyo. Ang babaeng walang iba kundi ang kasama nitong si Elias. Ang babae na kung saan unang hindi nakaligtas sa paningin ko ang inaasam-asam kong engagement ring na akala ko ay para sa akin pero ngayon, suot-suot na niya. Tama. Hindi ako maaring magkamali. Nasa daliri niya ang engagement ring na nakita ko sa luggage ni Elias. Sino siya? Sino ang babaeng ito? Mrs. Ayos ka lang, narinig kong tanong niya. Hindi ko siya sinagot bagkus mabilis na akong lumabas ng banyo. Hindi ko kayang makipag-usap sa babaeng bagong kinahuhumalingan ni Elias. Tulala akong naglakad palabas ng banyo. Ang akala ko pa naman maiibsan na ang sama ng loob na nararamdaman ko dahil nakaiyak na ako, pero mas lalo pa yatang nadagdagan. Hindi ako materialistic na tao pero masakit pala. Sobrang sakit na ang akala ko sa akin siya proposed pero sa ibang babae pala. Para sa ibang babae ang singsing na iyon at hindi para sa akin. Mary, okay ka lang ba? Narinig kong tanong sa akin ni Tanya. Hindi ko na napigilan ang sarili ko. Kaagad akong umiling. Hindi. Hindi na ako okay. Pasensya ka na Tanha. Hindi talaga ako okay ngayon eh, umiiyak kong sambit. Naramdaman ko naman ang paghawak niya sa kamay ko. We're best friends simula noong high school pa tayo. Pwede mong sabihin sa akin kung ano ang problema. Makikinig ako, seryoso niyang sagot. Napakurap ako ng makailang ulit bago ako humakbang pabalik ng parking area. Tahimik namang nakasunod sa akin si Tanya. Pagdating ng parking area, kaagad akong pumasok sa loob at pinaandar ang makina. Hindi pa rin mapatid-patid sa pagpatak ang luha sa aking mga mata. Now, understand. Kaya pala halos mabaliw ang kapatid ko noong namatay ang hipag ko na si Ate Mia dahil masakit pala talaga ang mabigo sa pag-ibig. Sobrang sakit. Wala akong ibang gustong gawin ngayon kundi ang umiyak ng umiyak. Wala akong ibang gustong gawin yaon kundi ang damhin ang sakit ng unang kabiguan ng pag-ibig. Umasa kasi talaga ako na lang eh. Na ako na lang at wala nang iba. Kaya mo pa bang mag-drive? Mary, ako na ang magda-drive. Mukhang hindi ka talaga okay eh. Baka kung mapaano pa tayo niyan. Alalahanin mo, nagdadalang tao ka, seryoso niyang muling bigkas. Wala sa sariilang napahawak ako sa aking tiyan at tumango-tango. Yes, pasis niya ka na Tanya ha? Alam mo naman siguro kung nasaan ang bahay di ba? Seryosong tanong ko. Naman. Palagi akong nakatambay doon noong nag-aaral pa tayo. Kaya ko ang mag-drive patungo doon. Don't worry, magaling na akong driver. Hindi na mababangasan itong kotse mo, pabiro niyang sagot. Kaya lang, ang mga jokes niya ngayon ay wala na talagang epekto sa akin eh. Mas nanaig ang sakit ng kalooban na nararamdaman ko sa ngayon higit sa ano paman. Nagpalit kami ng pwesto ni Tanya. Siya sa driver's seat at ako naman sa passenger seat. Siya nga ang nag-drive kung saan maayos naman kaming nakarating sa bahay naming dalawa ni Kuya. Yes, sa bahay namin muna ni Kuya. Sa mga nalaman ko kanina, hindi ko alam kung kaya ko pa bang umuwi sa bahay ni Elias. Hindi ko alam kung kaya ko pa ba siyang pakikiharapan. Pagdating ng bahay, hindi ako hinayaan na mapag-isa ni Tanya. Nag-aalala daw siya sa kalagayan ko. Tingin niya, hindi daw talaga ako okay eh. Mary, nakalimutan mo na ba?
Isa akong psychologist doctor at pwede mong sabihin sa akin ang nararamdaman mo. Malay mo naman, makatulong ako 'di ba? Malumanay niyang tanong sa akin. Tanya, normal lang naman ang umiyak kapag nasasaktan 'di ba? Masakit kasi talaga umiiyak kong sambit. Yes, very normal. Very normal ang umiyak kapag nasasaktan ang isang tao. Kagaya mo ngayon, nakangiti niyang sagot sa akin. Ang akala ko talaga nagbago na siya Ang akala ko talaga, ako na lang pero nagkamali ako. Hindi niya pa rin pala kayang iwan ang mga nakasanayan niyang gawain. Hindi niya pala kayang mag-stick sa iisang babae lang, umiiyak kong sambit. Who is he? Seryosong tanong niya. Ang ama ng ipinabubuntis ko, seryosong sagot ko. Si Dr. Elias Villarama Valdez, seryosong tanong niya. Gulat naman akong napatitig sa kanya. Paano mo nalaman na siya? Gulat kong tanong. Ano ka ba? Psychologist doctor nga ako 'di ba? Mahilig akong mag-obserba ng mga bagay-bagay, natatawa niyang sagot. Hindi ko naman maiwasan na mapangiti sa sinabi niya. Seriously speaking, sila lang naman ang napansin kong pumasok kanina sa loob ng coffee shop na biglang nagpabago ng mood mo. Kilala ko si Dr. Elias dahil sikat siya. Sikat na babaero, nakataas ang kilay na muli niyang bigkas. Pakiramdam ko tuloy, bigla akong sinampal sa katotohanan. Nga naman. Noon pa man, sikat na babaero na si Elias Kaya nga iniiwasan ko siya pero sa kanya pa rin pala ang bagsak ko. Sa kanya pa rin ako nagpabuntis at pumayag pang makipag-live-in. Ano ngayon ang nangyari sa akin? Hindi ba't lumalabas na ako pa rin ang talo? Ako pa rin ang umiiyak ngayon samantalang si Elias, masaya na naman sa piling ng ibang babae. Sa naisip kong iyon, parang gusto ko tuloy iuntog ang ulo ko sa pader. Ang tanga ko. Ang tanga-tanga ko. Babalik ka pa rin sa kanya, seryosong tanong sa akin ni Tanya. Naghahanda na ako sa pag-alis ng bahay para umuwi. Gabi na at kahit na hindi ako hinahanap ni Elias, kailangan ko nang makauwi sa bahay nito. Pero no worries Tanya. Wala akong balak na habang buhay na martyr sa kanya. Uwi lang ako dahil may mga bagay lang akong dapat na i-finalized, seryosong sagot ko. Kagaya ng alin, tanong naman niya kaagad. Kagaya ng tuluyang pag-alis sa poder niya. Hindi naman kasi pwedeng basta na lang akong aalis. Tiyak akong hahabulin niya ako, lalo na at magkakaanak na kami, umiiyak kong sambit. Ayaw ko na sanang umiyak pa pero hindi ko talaga mapigilan Hindi ko kaya. Saka, dahilan ko lang kay Tanya na iiwan ko si Elias. Hindi ko din kasi alam kung kaya ko din bang gawin iyon. Lalo at nasanay na ako na palagi siyang kasama. Nasanay na ako sa presensya ni Elias at hindi ko alam kung kakayanin ko ba na bigla na lang hindi ko maramdaman ang presensya niya. Bahala na. Bahala na ang kapalaran sa akin. Kakapit muna ako ngayon dahil magkakaanak kami. Maayos naman ang pakikitungo ni Elias sa akin Sadya lang sigurong habulin siya ng mga babae kaya ganoon. Bahala ka. Buhay mo iyan at ikaw lang ang nakakaalam kung ano ba talaga ang gusto mo. You said the way, hindi na ako sasasabay sa iyo. Magtataksi na lang ako, seryoso niyang wika sa akin. Hinalikan niya pa ako sa aking pisngi bago siya naglakad palaban ng gate. Kaagad naman akong naghanda sa pag-uwi ng bahay ni Elias. Sumakay ako ng kotse at nag-drive na din paalis. Habang nasa daan ako, pinilit kong pakalmahin ang sarili ko. Hangat maari, ayaw ko pa rin naman ipahalata kay Elias na galing ako sa pag-iyak. Hindi ko din kasi alam kung paano ko iyon ipapaliwanag sa kanya kung sakaling magtanong siya. Nahihiya ako at the same time natatakot akong malaman niya na alam ko na kung ano ang pinagkakabalahan niya ngayon. Ewan bahaal na. Bahala na. Siya itong nagluko pero bakit feeling ko ako ang may mali? Pagdating ng bahay, ini-expect ko na mas nauna pang makauwi si Elias sa akin pero ganoon na lang ang pagkadismaya ko nang malaman ko sa mga kasambahay na wala pa daw ito. Hindi pa raw umuuwi ang kanilang sir, kaya malungkot akong umakyat ng kwarto. Wala pa siya at sure ako na ang babaeng iyon ang kasama niya. Hindi ko tuloy malaman kung kakayanin ko ba ang ganito, kasakit na pangyayari sa relasyon namin. Hindi ko alam kung kaya ba ng mental health ko na i-handle ang katotohanan na may iba na siya. Masakit kasi talaga Sobrang sakit. Pero hindi. Para sa anak namin kakayanin ko ang lahat. Kakapit ako.
Hindi ako susuko. Baka naman may dahilan lang si Elias kaya niya nagawa ito. Hihintayin ko ang paliwanag niya at hanggang kaya ko magtitiis ako. Alam kong katangahan iyon pero ano ba ang tama? Umasa na kasi talaga ako na siya na ang forever ko eh. Pagkapasok ko sa loob ng kwarto, pinilit kong huwag nang umiyak. Kailangan kong magpakatatag. Kailangan kong maging malakas. Kaya lang paano ako magiging malakas kung buong gabi hindi na umuwi si Elias? Umaga na din ako halos nakatulog dahil sa kakahintay sa kanya. Napa-unfair niya. Gayunpaman, mas pipiliin ko pa rin ang magtiis. Wala akong balak na basta na lang siyang isuko na hindi man lang lumalaban. Dahil umaga na akong nakatulog, late na akong nagising kinabukasan. Kung hindi pa nga ako kinatok ng makailang ulit ng mga kasambahay dito sa loob ng silid ko, baka hindi pa ako babangon ng kama eh. Naskip ko ang pagkain ng breakfast at aware ako na masama iyon sa kalusugan ko. Saktong 1:00 ng tanghali dumating si Elias ng bahay. Halata sa mukha nito ang matinding pagod. Bakti ngayon ka lang, seryosong tanong ko sa kanya pagkapasok pa lang niya dito sa silid. Mabuti at dumating na siya dahil kanina pa nagtatalo ang isipan ko kung susundan ko ba siya sa hospital or hindi. Mary, I'm tired. Pwede bang mamaya ka na magtanong? Gusto kong magpahinga na muna, seryoso niyang sagot at diretsyong naglakad patungo sa banyo. Naiwan naman akong malungkot na nasundan na lang siya ng tingin. Dumating na yata ang kinatatakutan ko. Pati kasi ang pakikitungo niya sa akin ay naging malamig na. Ni hindi niya man lang ako nagawang hagkan kanina pagdating niya which si regular niyang ginagawa sa tuwing umaalis at dumadating siya ng bahay. Alam ko na may nagbago na sa kanya. Ramdam na ramdam ko iyon. Saan ka natulog kagabi? Hindi ka man lang tumawag sa akin. Sobrang nag-aalala ako sa iyo, muling tanong ko kay Elias pagkalabas niya ng banyo. Kahit na masama ang loob ko sa kanya, talagang inabangan ko ang paglabas niya ng banyo para tanungin. Gusto ko pa rin maramdaman na nag-aalala din siya sa akin, lalo na at halos hindi ako nakatulog ng maayos kagabi. Mary, sorry. I'm tired. Wala ako sa mood ngayong para makipag-usap. Ang daming trabaho na dapat tapusin sa opisina at wala akong time para sa interogasyon mong iyan, seryoso niyang sagot sa akin, sabay higa sa kama. Patalikod siyang nahiga sa akin at ilang saglit lang, narinig ko na lang ang mahina niyang hilit. Impit naman akong napahikbi. Ang kaninang luha sa aking mga mata na gusto kong pilan ay kusa ng naglandas patungo sa aking pisngi. Napatitig ako kay Elias na noon ay natutulog na, ramdam ko ang sakit ng kalooban. Hindi ko makapaniwala na sa isang iglap, magiging ganito ang katamlay at kalamig ang pakikitungo niya sa akin. Sino ba talaga ang babaeng iyon? Ano ba talaga ang papel niya sa buhay ni Elias at bakit sa isang iglap, bigla na lang siyang nagbago sa akin? Wala sa sariling dahan-dahan akong bumaba ng kama. Pinakatitigan ako ang nahihimbing ng natutulog na si Elias at dahan-dahan na naglakad palabas ng kwarto. Hindi ko na kaya. Gusto ko munang isigaw itong sama ng loob ng nararamdaman ko. Ramdam ko kasi talaga ang paninikip ng dibdib ko at kahit na ang paghinga, hirap ako dahil sa matinding emosyon na nararamdaman ko. Wala sa sariling naglakad ako patungo sa dati kong kwarto. Inilak ko muna ang pintuan bago ako malakas na umiyak. Iyong iyak na hindi pigil para maibsan man lang sana ng kahit na kunti ang sama ng loob na nararamdaman ko. Ni hindi ko na nga namalayan pa ang paglipas ng oras. Ni hindi ko na din namalayan pa na nakatulog na pala ako at nagising na lang ako na madilim na. Gabi na naman kaya dali-dali akong bumangon ng kama at halos takbuhin ko ang kabilang silid sa pag-asang maabutan ko si Elias pero wala na siya. Wala na siya sa ibabaw ng kama at mukhang nakaalis na siya. Ganoon lang ba iyon? Umuwi lang siya para matulog tapos umalis din siya ulit. Ni hindi niya man lang nagawang magpaalam sa akin. Wala sa sariling napahawak ako sa aking tiyan. 2 weeks from now, 7 buwan na ang tiyan ko at nasa critical period na ako ng pagbubuntis ko. Wala sa sariling muli akong naglakad palabas ng kwarto. Diretso akong bumaba ng hagdan kung saan naabutan ko si Manang Belen. Ang sir niyo, nakaalis na ba? Seryosong tanong ko. Opo ma'am. Pinapasabi niya nga pala sa inyo na 2 weeks daw po siyang hindi makakauwi. Out of town daw po kasi, sagot niya naman din kaagad sa akin. Wala sa sariling kaagad akong napatango. 2 weeks. Ang tagal.
2 weeks siyang mawawala. Saan siya pupunta? Lalo tuloy bumigat ang pakiramdam ko. Lulugo-lugo akong naglakad pabalik ng kwarto at paakyat na sana ng hagdan nang muli akong nagsalita. Pakiprepare na lang po ng dinner ko. Kakain ako ng maaga ngayon, mahinang bigkas ko. Okay po ma'am, magalang nasagot naman ni Manang Belen. Diretso na akong muling bumalik ng kwarto at nagkulong. Pagod na ang mga mata ko kakaiyak. Shit, kahapon ko palang nalaman na may iba ng kinahuhumalingan si Elias, pero feeling ko durog na ang puso ko. Para na akong mamamatay sa sakit. Halos pumikit na din ang mga mata ko sa sobrang pamamaga dahil sa sobrang pag-iyak. Hindi ko alam kung hanggang saan at kailan ko kayang magtiis. Hindi ko alam kung kaya ko pa bang matagalan ang ganitong sitwasyon. Nasa ganoon ako kalalim na pag-iisip nang biglang tumunog ang aking cellphone. Dali-dali kong sinagot iyon lalo na at napansin kong si Elias ang tumatawag. Hello! Elias, excited kong bigkas. Mary, pasensya ka na kung hindi ako nakapagpaalam sa iyo kanina. May urgent kasi na tawag galing sa hospital seryoso niyang sagot. Hindi ko naman maiwasan na mapakunot noo. Ano iyon sinabi kanina ni Manang Belen na? 2 linggo daw mawawala itong si Elias. Ganoon ba? Ayos lang. Teka, makakauwi ka ba ngayong gabi? Gusto mo hintayin kita? Sabay tayong mag-dinner, excited kong bigkas. No. I mean, isa din pala sa mga dahilan kaya ako tumawag dahil after ko dito sa hospital, aalis ako. Out of town. Maybe 2 weeks akong mawawala, seryoso niyang bigkas. Ha? 2 weeks? Ang tagal naman, kunwari kaswal kong tanong pero kusa na namang pumatak ang luha mula sa aking mga mata. Urgent kasi Pero promise, babawi ako sa pagbalik ko. Pasensya na Mary ha? Ingatan mo ang baby natin, masigla niyang sagot. O okay. Sige mag-ingat ka. Hihintayin ko ang pagbabalik mo, malungkot kong sagot sa kanya. Pagkatapos noon, kusa niya nang pinatay ang tawag. Pagkatapos kong kumain ng dinner, isang pasya ang nabuo sa isipan ko. Pupunta ako ng hospital. Hindi ko na kaya. Alam kong mahirap itong gagawin ko pero gusto ko ng katotohanan. Dali-dali akong nagbihis pagkatapos kumain. Naglakad palabas ng bahay at sumakay ng kotse. Dumaan muna ako sa bahay namin ni Kuya Luis para magpalit ng sasakyan. Alam kong katangahan itong naiisip ko at posibleng makasama sa pagbubuntis ko ang gagawin kong ito pero wala Hindi talaga ako matahimik. Hindi ko din kaya na basta na lang maupo at maghintay sa kung ano paman ang mangyayari. Pagdating ko sa bahay naming dalawa ni Kuya Luis, lumipat ako sa kabilang sasakyan. Pinili ko talaga ang may heavy tinted sa sasakyan para madali lang sa akin ang mag-imibisitiga. Wala gusto ko na din kasing lubos-lubusin ang sama ng loob na nararamdaman ko ngayon. Mabilis naman akong nakarating ng hospital. Tama ako, nandito pa nga si Elias sa hospital na ito dahil nakita ko pa ang kanyang kotse dito sa labas. Pumarada ako sa katabi nito at hindi na nag-abala pang lumabas. Gusto ko siyang sundan kung saan man siya magpunta. Gusto ko din kilalanin ang babaeng kinahuhumalingan niya. Gusto ko nang magkaroon ng kasagutan ang kung ano man ang tumatakbo sa isipan ko. Pagod na akong mag-isip ng kahit na ano pagod na ako. Halos 3 oras din akong naghintay bago ko napansin ang paglabas ni Elias ng hospital. Mag-isa lang siya na mabilis na ding sumakay ng kotse. Kaagad ko siyang sinundan. Huminto ang sasakyan niya sa mismong harap ng isang condominium building kung saan napansin ko kaagad ang paglapit ng isang babae sa kotse niya. Ito yung babae na kasama niya kahapon. Ang babaeng binigyan niya ng engagement ring. Pakiramdam ko, bigla akong pinagsakluban ng langit at lupa. Lalo na at napansin ko kung paano salubungin ni Elias ang babae ng yakap at halik sa labi. Feeling ko mamatay na yata ako sa sama ng loob na nararamdaman ko. Hindi ko na kaya. Kusa ko nang pinaarangkada ang kotse paalis. Paalis dahil feeling ko mamamatay ako sa sama ng loob na nararamdaman ko. Wala nang marami pang tanong. Alam ko na ang kasagutan na gumugulo sa isipan ko. Sa nakita kong ngiti sa labi ni Elias kanina, hindi lang iyon simpleng fling lang. Alam kong malalim ang relasyon niya sa babaeng iyon. Muli akong umuwi ng bahay. Bahay naming dalawa ni Kuya Luis at pagdating ko doon ay diretso sa aking kwarto.
Kinuha ko sa loob ng aking bag ang aking cellphone at nagdial na kaagad namang sumagot ang nasa kabilang linya. Mary T. Sagot kaagad naman ng seryosong boses. Kuya, I need you, umiiyak kong sambit. You need me? Hindi na ba kaya? Paano mo nagawang ilihim sa akin ang kalagayan mo? Alam mo naman na noon pa man, tayong dalawa na ang magkakampi, diba? Seryoso niyang sagot sa akin. Hindi naman ako makapaniwala sa narinig. Mukhang umpisa pa lang, alam na yata ni Kuya ang nangyayari sa akin eh. Malinaw naman sa tono ng boses niya. Mabuti na din iyon para hindi ko na kailangang magpaliwanag pa. Mas masakit kasi ang ganoon eh. Naglihilim ako sa kanya pero sa kanya din naman pala ako iiyak. I know. I know Kuya and I am sorry, umiiyak kong bigkas. Nasaan ka ngayon? Ipapaasikaso ko ang tiket mo at sumunod ka na sa akin, seryoso niyang bigkas. Hindi ko kaya. God, hindi ko kayang iwan siya, umiiyak kong sambit. Mary, nababaliw ka na ba? Hindi pwedeng hindi mo kaya. Kung ano man ang pinagdadaanan mo ngayon, kayanin mo, seryoso niyang sagot. Hindi ko siya kayang iwan Kuya. I love him. I really love him. Kailangan ko siya. Kailangan din siya ng magiging anak namin, seryoso kong bigkas. So bakit ka napatawag kung hindi mo naman pala kailangan ng payo ko? Saka ka na tumawag sa akin kapag hindi mo na talaga kaya. Kapag kaya mo na siyang i-let go. Hindi iyong tatawag ka sa akin ngayon tapos sasabihin mo na hindi mo siya kayang iwan. Sulitin mo muna iyang pagiging tanga mo dahil kahit na ano pang sasabihin ko sa iyo ngayon, alam kong hindi ka makiking, seryosong sagot ni Kuya sabay patay ng tawag. Lalo naman akong napahagulhol ng iyak. Mabilis na lumipas ang 2 linggo. Kahit na nasasaktan sa bawat araw na nagdaan sa kakaisip na hindi naman talaga out of town ang dahilan kaya wala si Elias. Alam kong iyong babae na iyon ang kasama niya at masaya siya samantalang ako naman ay masyadong nasasaktan. Stress na stress ako at ang laki na din ang binagsak ng aking katawan. Mabuti na lang talaga at palagi akong dinadalaw ni Mommy Miracle, kaya kahit papaano, nalilibang ako. Mukhang wala din siyang kamalay-malay sa kung ano ang ginagawa ng anak niya. Palagi niya pa rin kasing nababangit sa akin na pagkapanganak ko daw, dapat daw magpaksal na kami ni Elias. Ang 2 linggo na pangako ni Elias na uwi siya ay hindi naman nangyari. Kahit si Mommy Miracle ay tinatawagan niya din ito pero bihira lang daw niyang makontak. Kung hindi naka-off ang cellphone, hindi din naman ito sumasagot sa tawag. Kasalukuyan kaming nasa garden ni Mommy Miracle nang bigla na lang dumating sila Charlotte at Jen. Ito ang unang pagkakataon na binisita nila ako dito sa bahay. Tita, kumusta po? Nakangiting bati ng dalawa. Mabuti naman at nadalaw niyo si Mary. Nandito ba kayo para payuhan siya sa mga dapat niyang gawin para sa nalalapit niya ng panganganak? Nakangiting tanong ni Mommy Miracle. Nagkatinginan pa sila Jen at Charlotte bago tumango. Opo, tita. Masyado kasing tahimik si Mary eh. Noong nakaraang linggo, niyaya namin siyang mag-mall pero hindi siya dumating, pilit ang ngiti sa labi ni Charlotte na sagot niyo. Pakatapos noon sabay pa silang dalawa na naupo sa harapan namin sabay patong ng isang brown envelope sa ibabaw ng mesa. Pumapayat ka Mary ah. Nangangalumata ka? Hirap ka bang matulog? Puna naman sa akin ni Jen. Kaagad naman akong nag-iwas ng tingin sa kanya. Nako, ang mabait niyo kasing pinsan. Alam niya naman na malaki na ang tiyan nitong si Mary, sinasabay ang pagiging workaholic. 2 weeks nang hindi umuuwi, si Mommy Miracle na ang sumagot. Baka naman po may pinagkakaabalahan lang, ani Jen. Impossible iyon. Nabangit ni Jennifer sa akin noong Sunday na hindi daw nila matawagan si Elias. Hinahanap daw kasi ni Elijah dahil may mga papeles na dapat pirmahan para sa construction na gaganapin sa hospital, sabat naman ni Charlotte. Ramdam ko ang pagtitig ni Mommy sa akin. Nasa out of town po siya, nananti akong sagot sa bayu ko. Ayaw kong mag-isip sila ng kahit na ano pa man kay Elias, kaya pipilitin ko pa rin na pagtakpan siya. Out of town? Na ang kasama ay babae. Come on, Mary. Magsabi ka nga ng totoo. Alam namin na alam mo ito kaya nga ang laki na ng ibinagsak ng katawan mo, diba? Ayan, stress na stress ka na oh, sabat naman ni Jen. Anong ibig mong sabihin? Naku, Jen, hindi magandang biro yan ha.
Buntis itong si Amery at baka kung mapaano ang apo ko. Saway naman kaagad ni Mommy Miracle dito. Napansin ko pa nga ang sabay na pagtitig nila Jen at Charlotte sa akin bago nagsalita ang isa sa kanila. Amery, aware ka na dito, di ba? Alam mo na kung ano ang nangyayari. Huh! Anong? Alam naming alam mo na. Kitang-kita naman sa mga mata mo eh. Laban, girl. Sa pamilyang ito, hindi uso ang isang martir, seryosong wika ni Jen. Hindi pa kayo naikasal ni Elias pero sa iyo kami kakampi. Babae din kami at alam namin kung ano ang feeling ng niluluko, seryosong sabat naman ni Charlotte. Teka lang. Ano ito? Ano ang ibig sabihin nito? Jen, Charlotte, ano ito? Nagtatakang tanong ni Mommy Miracle. Kaagad namang binuksan ni Charlotte ang dala nilang brown envelope at walang sabi-sabing basta niya na lang iniabot kay Mommy Miracle ang laman nito. Napansin ko ang kaagad na panlalaki ng mga mata ni Mommy habang nakatitig siya sa bagay na iniabot ni Charlotte. Wala sa sariling napatingin naman ako at hindi ko mapigilan ang maluha nang makita ko kung ano iyon. Mga larawan. Iba-ibang larawan nakuha si Elias at ang babaeng kasama nito. Si Rebecca, seryosong bigkas ni Mommy. The one and only. Hindi man lang tayo na-inform ng mabait kong pinsan na nagkabalikan na pala sila ng babaeng iyan. Bakas ang inis sa boses ni Charlotte na sagot nito. Tulala naman akong napatitig sa kawalan. Kung ganoon, Rebecca pala ang name niya, mahinang sambit ko kasabay ng sunod-sunod na pagpatak ang luha mula sa aking mga mata. So, alam mo nga ang tungkol dito. Kailan pa? God, Amery, bakit hindi mo ito nababangit sa amin para umpisa pa lang na disiplina na namin ang pinsan namin? Hindi ka tangap-tangap ang ginawa niyang ito sa iyo. Magkakaanak na lang kayo lahat tapos ito pa ang ginagawa niya, seryosong wika ni Jen. Si Mommy Miracle naman ay halata sa mukha nito ang matinding pagkadismaya. Kitang-kita sa mga mata nito ang galit habang nakatitig sa mga larawan. Ang akala ko kasi maayos pa namin ito kaya patuloy akong kumakapit pero parang hindi na yata kaya umiiyak ko ng bigkas. Kaagad naman akong hinawakan sa kamay ni Charlotte. Ayos lang na umiyak. Amery. Alam namin kung gaano kasakit pero lumaban ka. Kailangan mong tangapin ang katotohanan na hindi sa lahat ng pagkakataon, umaayon sa atin ng kapalaran. Alam mo ba kung bakit kami mismo ang gumawa nito? Dahil ayaw namin na may isang babaeng maagrabyado dahil sa kabubuhan na ginagawa ng isa naming kadugo. Nasa iyo ang pagkampi namin, Amery. Tutulungan ka namin na makamove on hinding-hindi ka namin iiwan. Bigkas naman ni Jen. Akala ko madali lang ang mag-handle ng ganitong problema pero mahirap pala. Now I know. Mas naiintindihan ko na si Kuya kung bakit halos mabaliw siya noong namatay si Ate Mia, masakit pala talaga. Sobrang sakit ang harapin ang matinding kabiguan sa pag-ibig. Sa nakalipas na mga araw, feeling ko lalo akong nalulubog. Tumatawag naman minsan si Elias sa akin para kumustahin ang kalagayan ko. Ang pinagbubuntis ko. Nababaliw na nga din yata ako dahil feeling ko hindi naman talaga siya concern sa akin eh. Sa baby lang yata siya concern. Feeling ko nga may depression na ako eh. Para na akong mababaliw sa matinding pag-iisip. Ni ang pag-inom ng mga vitamins ay nakakaligtaan ko na nga din. Kailan ka ba talaga uwi? Hindi ko na mapigilan pang tanong sa kanya. Kagaya na lang ngayon kausap ko siya sa cellphone. Sa loob ng halos isang linggo na bigla na naman siyang hindi umuuwi ng bahay. Pangalawang beses pa lang ngayon na tumawag siya sa akin. Alam ko din naman kung ano ang dahilan eh. Kasama niya ngayon si Celeste. Ang babing iyon ang dahilan kaya wala ng time sa akin si Elias. Ang mga larawan nilang dalawa ng babaeng iyon ang kasama ni Elias na ipinakita sa akin nila Jen at Charlotte noong nakaraang linggo. Sorry, Amery. Don't worry, babawi ako pag-uwi ko. Masyado lang kasi talagang maraming trabaho, kaya hindi ako nakakauwi ngayon eh. Pero promise, babawi ako, seryosong sagot niya sa akin. Mariin kong naipikit ang aking mga mata. Feeling ko mas matatangap ko pa yata ng bukal sa puso kung aamin siya sa akin eh. Hindi iyong patuloy niya pa ring tinatago sa akin ang lahat-lahat. Nagsusumigaw na nga ang katotohanan na hindi naman talaga ako ang kailangan niya sa buhay niya. Ibang babae na naman ang gusto niya ngayon eh. Ganoon lang kadali sa kanya ang bumitaw sa isang relasyon. Okay.
Sige, hihintayin ko ang pagbabalik mo. Mag-iingat ka palagi. I love you, Elias. Pigil ko ang sarili kong maiyak na bigkas ko. Take care. See you soon, sagot niya naman kaagad sa akin na lalong nagpadurog sa puso ko. Take care and see you soon. Iyon na lang ba ang kaya niyang sabihin sa akin ngayon? Wala ba talaga akong puwang sa puso niya? Kagaya lang din ba ako sa mga babaeng dumaan sa buhay niya na kapag sawa na basta na lang talikuran? Hindi. Hindi pala. Sa lahat mga babaeng dumaan sa buhay niya ako lang pala itong nabuntis, kaya hanggang ngayon pinaplastik pa rin. Pero paano kung makapanganak na ako? Goodbye na ba ako sa buhay niya? Sa naisip kong iyon, lalo akong napahaghulhol ng iyak. Hindi ko alam kung maaawa ba ako sa sarili ko or malinis ako dahil halata naman na masyado na akong nagpakatanga eh. Para akong hindi isang doktor kung mag-isip. Sa isang iglap, nakalimutan ko na may pinag-aralan pala ako at wala akong ibang ginawa kundi ang mag-self-pity. Nasa ganoon akong kalagayan ang hindi ko mapigilan ang mapangiwi. Bigla kasi akong nakaramdam ng pagkirot ng tiyan ko. Akala ko dahil lang sa stress kaya pilit kong pinapakalma ang sarili ko, pero mas lalo yatang dumuble ang sakit. Hanggang sa hindi ko na kaya at napasigaw na ako. Manang! Manang! Tulong po, naluluha kong tawag sa mga kasambahay. Wala namang ibang makakulong sa akin kundi sila lang eh. Pinilit kong tumayo pero hindi ko kaya. Ang sakit talaga. Sobrang sakit. Wala na akong choice pa kundi gamit ang cellphone. Tumawag ako sa hotline para mag-request ng ambulansya. Feeling ko kasi, mahihimatay na ako sa sakit na hindi ko kayang ilarawan. Sakit na ngayon ko lang naranasan sa tanang buhay ko. Sakto naman na pagkatapos kong tumawag ng ambulansya, dumating si Manang Belen at Arya. Ma'am, naku Diyos ko po. May dugo po kayo ma'am, nahintakutang bulalas ni Manang Belen. Wala sa sariling napatingin ako sa aking hita na may sariwang dugo na umaagos. Biglang dagsa ang takot sa puso ko. Hindi ko pa kabuwanan pero bakit ako dinudugo ngayon? Hindi kaya. Sa naisip kong iyon, lalo akong nakaramdam ng matinding nerbiyos. Napahawak ako sa aking tiyan dahil sa matinding takot. Ano nga ba ang ginawa ko sa sarili ko? Sa sobrang pagpapaka-stress ko, pati anak ko ay nag-suffer na din. Nakatawag na ako ng ambulansya. Hintayin na lang nating sila, nang hihina kong bigkas sa kabila ng sakit na nararamdaman ko. Kaunting-kaunti na lang at alam ko sa sarili ko na mawawala na ako ulira. Ang sakit talaga. Sobrang sakit na feeling ko nahahati ang katawan ko sa dalawa. Hindi ko alam kung ilang oras akong nawala ng malay pero nang muli kong imulat ang aking mga mata, nasa isang pribadong silid na ako. Nang kapain ko ang aking tiyan ay wala na ang umbok doon kaya biglang dagsa ang takot sa puso ko. Ang anak ko. Kumusta ang anak ko? Mahinang tanong ko. Naramdaman ko naman ang paghawak ng kung sino sa akin at nang ibaling ko ang aking tingin ang seryosong mukha ni Charlotte ang sumalubong sa akin. Ipagpalagay mo ang kalooban mo, Mary. Napaanak ka nang wala sa oras pero nasa incubator si baby. Although mino-monitor ng mga doktor ang kalagayan niya pero siguro naman na magiging maayos siya, nakangiti niyang sagot sa akin. Hindi ko mapigilan ang maluha. Kahit papaano medyo gumaan ang pakiramdam ko sa sinabi niya. Ang akala ko talaga masama nang nangyari sa anak ko. Kasalanan ko. Kasalanan ko kung bakit pati ang anak ko ay nahihirapan ngayon, mahina kong sambit. Mary, ano ba? Ano ba iyang pinagsasabi mo? Kahit kailan huwag mong sisihin ang sarili mo. Wala kang kasalanan, seryosong sagot niya naman sa akin. Hindi ko naman mapigilan ang mapailing. Doktor din ako at aware ako kung anong mga posibleng komplikasyon sa bata kapag ipanganak mo siya na kulang sa buwan at natatakot ako para sa anak ko. Natatakot ako. Si Elias? Nasaan si Elias? Mahinang tanong ko sa kanya. Nakontak na siya nila tita. Nasa Singapore siya ngayon pero alam niya nang nakapanganak ka na. Babalik na siya ng bansa bukas, seryosong sagot niya. Wala sa sariling napatango ako. Magpalakas ka, Mary. Nakausap ko kanina ang doktor mo at pwede mo daw puntahan ang baby sa NICU once na nakabawi ka na ng lakas, nakangiti niyang wika sa akin. Mariin kong naipikit ang aking mga mata. Hindi ko alam kung kaya ko bang makita ang sarili kong anak sa hindi ka nais-nais na sitwasyon. Baka mas lalo lang na madurog ang puso ko kapag gawin ko iyon.
Baka mas lalo ko lang sisihin ang sarili ko. Pwede bang pakiabot ng cellphone ko? May tatawagan lang ako, puno ng pakiusap na wika ko kay Charlotte. Kaagad niya naman akong pinagbigyan. Iniabot niya sa akin ang aking cellphone at kaagad akong nagpadala ng mensahe sa kaibigan kong si Tanya. Nasa Italy na siya ngayon. Kasama ng kanyang mga magulang at wala naman akong ibang malalapitan kundi siya lang eh. Siya lang. Nandito nga pala si Jen. Bumili lang ng pagkain sa labas kaya huwag kang mag-alala. Dalawa kaming magbabantay sa iyo, Mary. Si Jennifer naman, nandito siya kanina. Kakaalis lang din noong nagising ka, nakangiting imporma sa akin ni Charlotte. Tipid naman akong ngumiti. Thank you. Ang swerte ko pa rin pala dahil nandyan kayo. Handa akong damayan, naluluha kong bigkas. Of course, pamilya ka na din namin kaya naman hindi ka namin pababayaan. Hayaan mo, maayos din ang lahat. Pagbalik ni Elias ng Pinas, lahat kami ay kakausapin siya. Hindi talaga maganda itong mga pinanggagawa ng pinsan namin, kaya kailangan na talaga siguro siyang disiplinahin, nakangiti niyang wika sa akin. Isang tipid na pagtango ang naging sagot ko sa kanya, bago ko ipinikit ang aking mga mata. Kinabukasan, sa muling pagmulat ng aking mga mata, mukha ni Elias ang una kong nasilayan. Halatang puyat ito. Siguro pinuyat ni Celeste. Kumusta ka? Kumusta ang pakiramdam mo? Pasensya ka na kung wala ako sa tabi mo noong nanganak ka. May mga bagay kasing mas naunang asikasuhin kaya. Hindi ko na kailangan pa ang explanation mo, Elias. Naiintindihan ko, malamig ang boses na sagot ko sa kanya. Napansin kong natigilan siya. Nagtataka marahil sa biglang pagbabago ng ugali ko. Gayunpaman, gusto kong panindigan ang pagiging ganito. Masyado nang masakit at hindi na din ako umaasa pa na siya na talaga ang lalaking para sa akin. Sorry. Alam kong nagtatampo ka sa akin dahil sa ilang linggo kong pagiging abala pero promise, magpapaliwanag ako. Tutuparin ko ang promise ko na babawi ako. Just give me time, okay? Seryoso niyang bigkas. Hindi ko na siya sinagot pabagkos kaagad akong nag-iwas ng tingin sa kanya. Nakausap ko ang doktor kanina. Once na maging maayos ang kalagayan mo, pwede mo na daw subukang i-breastfeed si baby. Para mas magiging healthy siya. Iba pa rin kasi ang gatas mula sa ina eh. Mas masustansya, nakangiti niyang muling wika. Ayaw ko, malamig kong naging sagot sa kanya. Napansin kong muli siyang natigilan. Ayaw kong magpa-breastfeed. Hindi ko kaya, seryoso kong muling bigkas habang titig na titig sa kanyang mga mata. Gusto kong ipakita sa kanya na seryoso ako sa kung ano man ang sinabi ko ngayon lang. Mary, ayaw mo. I mean okay, understand. May binasa period ka pa ng healing kaya ganoon. Yes, by the way, nagpabili ako ng mga pagkain. Kumain ka. Saglit kukunin ko, nakangiti niyang bigkas sabay tayo. May kinuha siya sa isang maliit na lamisita at pagkatapos noon, muli siyang naupo sa may tagiliran ko at akmang susubuan niya sana ako pero kaagad kong iniwas ang bibig ko sa kanya. Kaya ko na ang sarili ko. Hindi mo na kailangan pang gawin sa akin yan. Seryoso kong bigkas. Muli siyang natigilan. Isang mahinang buntong hininga ang kumawala sa bibig at pilit na ngumiti. Galit ka ba sa akin? Bakit? Seryosong tanong niya. Hindi na marahil nakatiis sa malamig kong pakikitungo sa kanya.